Hindi lubos akalain ni Almira na dahil sa labis na pagmamahal sa kanya ng mga anak, ay magmamakaawa ang mga ito sa isang lalaking mayaman para lamang tulungan siya at huwag makulong dahil sa kanyang mga utang. Paano kung ito pala ang ama ng anak niya na nakasama niya ng isang gabi sa kama? Ating alamin ang buong kwento. Mommy, panay ang iyak ni Almira sa burol ng mami nito. Wala na ang daddy niya tapos sumunod pa ang kanyang mami. Sino na ngayon ang kanyang makakasama? Mabuti sana kung maayos na tao ang naging stepfather niya. Ngunit hindi. Tahan na iha. Kung nasan man ang mami mo, alam kong masaya na siya. Niyakap siya ni Fabio. Ito ang kanyang stepfather. Nagawang magpakasal nito at ang mami niya dahil bago naman nawala ang kanyang daddy, naghiwalay na ang dalawa. They just decided one day na gusto nang maghiwalay ng mga ito. At siya bilang anak, wala rin namang magawa't hindi sila mapigilan. Ilang taon siyang namuhay na palipat-lipat sa bahay ng daddy niya, kung saan mag-isa lamang ito at sa bahay ng mami niya, kung saan doon lang siya nakatira. But then, bigla na lang nag-uwi ang mami niya ng lalaki at ipinaalam sa kanya na magpapakasal na ang mga ito. Gustuhin man niyang sabihin na masama ang pakiramdam niya sa lalaki, hindi niya magawa dahil sa nakikitang saya sa mukha ng kanyang ina. Isa pa, alam niyang hindi na rin niya mapipigilan ang mga nais nito. Hanggang sa maikasal na nga ang dalawa. At alam niyang sa dalawa, si Fabio ang pinakamasaya. Balita niya kasi, galing lang ito sa isang simpleng pamilya. Hindi naman kasi kaso sa kanya kung mayaman o hindi. Yun nga lang ay mukha itong pera. Isang beses pa, nahuli niya itong may kalandi ang ibang babae nang pumunta siya sa isang restaurant kasama ang kaibigan. Sinabi niya iyon sa mami niya pero hindi ito naniwala. Kaya sa sama ng loob niya, sa kaibigan na muna siya tumuloy. Kaya sinisisi niya rin ang sarili kung bakit niya ipinagkatiwala ang mami niya sa asawa nitong si Fabio. Lumayo ka sa akin. Nawala ang pagkakayakap nito sa kanya. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Sa inis naman niya, nauna siyang umalis sa sementeryo upang makauwi na sa kanilang bahay. Anong ginagawa ninyo sa mga gamit ni mami? Gulat niyang tanong nang maabutan ng mga katulong na pinapakailamanan ang mga gamit ng kanyang ina. Utos po ito ng daddy ninyo. Nakahawak si Almira sa kanyang sintido at doon na napasigaw. Wala na ang daddy ko. Patay na siya, okay? Ng stepfather niyo po. Bakit hindi niyo man lang ako tinawagan? Hindi sumagot ang mga ito at nagpatuloy lamang sa ginagawa habang siya halos magwala sa loob ng kanyang silid. Hindi porke asawa ng mami niya si Fabio, maaari na nitong gawin ang lahat ng gusto. Imbis na magmukmuk sa kanyang silid at masira ang lahat ng gamit niya doon, bumaba na si Almira upang komprontahin ang kanyang stepfather, pero dumating ito na may kasama. Isang ginang na mas matanda ng ilang taon o kaedad ng mami niya at isang dalaga na mas matanda lamang siya ng ilang taon. Total, nandito ka na rin naman, Almira. Ipapaliwanag ko na sa iyo ang lahat. Anong ginagawa nila sa gamit ni mami? Galit niyang tanong. Papa, I mean Dad, mukhang hindi niya pa ata alam. Maarting sabi ng babae. Dad, may anak ka na? Doon na nagsimulang mabuo ang iba't ibang ideya sa isipan ni Almira. Oo iha, at may asawa na rin. Oo, kasal siya sa mami mo. Pero ako yung asawang mahal at bagong ititira dito kasama ng anak namin. Ang ginang naman ang nagsalita. What? Hindi ako papayag. Pagwawala ni Almira. Wala ka nang magagawa, Almira. Wala na ang mami mo kaya ako na ang may karapatan sa lahat ng meron siya. Total, noong buhay siya, napapirmahan ko na sa kanyang lahat ng dapat. Tumawa pa ito ng malakas na maging ang ginang nakasama nito at ang anak ay napatawa na rin. Hanggang sa inutusan na ng stepfather niya ang mga katulong. Ilabas niyo na ang babaeng to dito at huwag niyo nga hayaan na makabalik pang muli dito. Mabilis na sumunod ang dalawang katulong sa kanyang stepfather. Marahil ay dahil na rin sa takot habang siya nagpupumiglas naman. Ate, anak ako ng may-ari ng bahay na to. Anya sa katulong na naiwan sa kanya. Ang isa kasi nauna nang pumasok. Pasensya na po ma'am, pero ayaw po naming mawala ng trabaho at nakakatakot po si Sir Fabio. Tsaka ito pumasok na rin sa loob habang siya'y nauulanan sa labas ng kanilang sariling bahay dahil bigla na lamang umulan. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Kaya pumunta na lamang si Almira kay Marie, ang kanyang kaibigan.
Almira, what happened? Kanina bigla ka na lang nawala. Pumasok nga tayo sa loob, basang-basa ka oh. Nag-aalalang sabi nito at siya'y pinayungan. Nang makapasok sila sa loob, agad nitong inutusan ng isa sa mga katulong na kumuha ng tuwalya. Hayop pang lalaking yun. Hayop siya. Paulit-ulit na sinasabi ni Almira. Sino bang sinasabi mo? Puno ng pagtataka na tanong ni Marie. Ang stepfather ko. May asawa na pala siya't anak. Inuwi pa sa bahay namin. Pagsusumbong niya sa mahal na kaibigan. Ano? Tsaka siya binalot ng tuwalya. For now, dumito ka na muna. Hindi na nakasagot pa si Almira dahil sa sobrang nilalamig siya. Mom, Dad, please tulungan natin si Almira. She's my friend. Kailangan ko siyang tulungan. Kailangan niya ng tulong natin. We're supposed to help her. Rinig na rinig ni Almira ang pakikipag-usap ni Marie sa mga magulang. Siya na ang nasa ikalawang palapag ay nakikinig lang. How? How can we help her? Kung ikaw ay hindi natatakot sa stepfather ng kaibigan mo, pues kami ng daddy mo ay natatakot. Kilala na itong parte ng illegal transactions. Boses iyon ng ina ni Marie. Bigla na lamang siyang nawalan ng pag-asa. Akala niya matutulungan siya nito ngunit hindi. Pinaasa niya lang ang sarili. Pero Dad, we can do something. Pagpupumilit nito sa mga magulang. At least, sino na totoo itong kaibigan. Sadyang may mga tao lang talagang hindi kakayang tulungan dahil sila ay natatakot. Wala na tayong magagawa. Ang tanging magagawa mo na lang, paalisin ang kaibigan mo yan dito dahil baka ano pang mangyari sa atin. Bago pa matapos ang pag-uusap ng mga ito at si Marie talaga ang magpapaalis sa kanya, inayos na ni Almira ang mga gamit para sa kanyang pag-alis doon. Bes, boses nito iyon na maiiyak na. Naiintindihan ko, Marie. Huwag kang mag-alala. Sorry. Nang tuluyan nitong makalapit sa kanya, mahigpit siyang niyakap. Hey, it's okay. Naniniwala naman akong magkikita pa tayo. Anito habang siya, yakap-yakap ng mahigpit. Meron akong pera dito. Kinuha nito ang wallet, tsaka inabot ang lamang pera noon. Lahat nga ay ibinigay nito sa kanya. Hindi na kailangan. Sa'yo to, para sa'yo to. Binigay sa'yo ito ng magulang mo. Anya sa kaibigan pero umiling ito. Hindi, para sa ito. Ibinibigay ko sa'yo. Alam ko naman na wala kang mapagkukunan. Doon na siya napaluha. Dala ang kanyang mga gamit. Bumaba na si Almira kasunod niya ang kaibigan na si Marie. Salamat po sa pagpapatuloy ninyo dito sa akin. Hindi naman makatingin ang mga magulang ni Marie. Kaya tuluyan na siyang umalis at hindi na hinintay pa na sumunod ang kaibigan. Baka magkaiyakan pa sila. Mabuti na lang talaga't hindi na umuulan. Okay sana kung may trabaho siyang ayos. Kaso ang trabaho niya, may connection din sa business ng mami niya. Kaya siguradong tanggal na rin siya doon dahil ang stepfather niya na ang may hawak ng lahat. Wala naman siyang aasahan sa daddy niya na naiwan ito. Dahil noong namatay nga ito, panay utang lang din ang naiwan. Kaya ang mga kamag-anak pa nito ang nagbayad. Kaya sa mga oras na yun, alam niyang ang sarili niya na lang ang kanyang maaasahan. Bago tuluyang harapin ang hamon ng buhay, naisipan muna ni Almira na mag-inom at maglasing saglit para panandali ang makalimutan ng lahat dahil sa isang iglap, tuluyang nawala ang lahat sa kanya. Doon siya pumunta sa bar na madalas nilang pinupuntahan ni Marie at nag-order ng ladies drink. Hey, nang bigla na lamang may tumabis sa kanya. Wala akong balak na makipaglandian sa kahit na sino. Wika niya na ikinatawa ng lalaki. Mukha ba akong malandi? Umiling siya pero syempre, tinapat pa rin niya ang lalaki. Pero mukha kang babaero. Natawa na lamang ito sa naging tugon niya. I like your personality. And I don't like yours. Niyaya pa siya nito na magsayaw at pumayag naman siya. Tutal nandoon na nga siya para panandali ang makalimutan ng lahat bago harapin ang tunay na hamon ng buhay. Habang sumasayaw, ay may dala silang inumin. Hindi na nga siya nag-abalang alamin pa ang pangalan ng lalaki. Dahil nasisiguro naman niyang hindi na sila magkikita pang muli. Ngunit nang makaramdam siya ng pagkahilo, inalalaya na siya nito. Want to come with me? Pag-aaya nito sa kanya habang nakaupo sila at siya naman ay nakasandal sa sofa. Hindi niya na nga alam kung kaya niya pang dalhin ng sarili. Masyado ata siyang nasobrahan sa inom. Sa sobrang kalasingan ay inalalaya na siya ng lalaki. Balak niya sanang magpahatid na lang kahit saan.
Total hindi pa rin naman niya alam ang kanyang pupuntahan. But then, noong sinabi niya sa lalaki na ibaba na siya, ay hindi siya nito hinayaan at dinala siya sa isang magandang hotel. May balak kang gawin sa akin oh? Tanong ni Almira habang yakap-yakap siya ng lalaki. I like you, your personality, and the way you act in front of me. I think I wanna marry you. Doon na siya natawa. Hindi niya na nga namalayan na nasa isang hotel room na sila at naihiga na siya ng lalaki sa kama. Huwag mo kong utuin. Gusto mo lang ako makuha. Sabi na lamang niya sa lalaki. No, I'm serious. Tell me your name. Gusto kitang pakasalan. Patuloy na panguuto nito sa kanya. Umiling lang siya pero bigla na lamang siyang naakit sa labi ng lalaki. Kaya bumangon siya at siya na mismo ang humalik sa labi nito. Wala sa plano niyang magpaangkin sa lalaking hindi naman niya nobyo at hindi niya kakilala. Pero dahil na rin sa tama ng alak at init ng katawan, nagawa niya. Tuluyan siyang nakalimot na hindi man iniisip kung ano ang magiging consequence ng ginawa niya. 5 years later. Magbayad ka na, kasi kung hindi ka magbabayad ay papakulong na kita. Ilang buwan ka nang hindi nakakabayad ng renta. Hindi ka man lang ba nahihiya? Ang laki mong perwisyo. Nang umagang iyon, sari-saring salita ang natatanggap niya kay Aling Pasing. Ito ang may-ari ng kanilang inuupahan. May karapatan naman itong magalit dahil 2 buwan na nga siyang hindi nakakabayad ng renta. Pero dahil iyon sa nagkaroon siya ng problema. Pasensya na po talaga, gagawan ko po ng paraan. Nayuyuko niyang sabi. Sa totoo lang ay nahihiya na siya sa kanyang mga kapitbahay dahil tiyak narinig ang boses ng babaeng naniningil sa kanya. Kulang na nga lang magwala ito ng dahil sa paniningil lamang. Gagawan ng paraan? Siguraduhin mo lang, marami akong koneksyon. Tsaka ito galit na umalis. Marahil hindi ito naniniwala dahil sa maliit lang daw ang kinikita niya sa isang araw at tingin nito ay hindi sasapat yun. Mama, ang anak niyang si Clinton nakagigising lamang. Anak, maaga pa, matulog ka ulit. Maaga pa naman eh. Ang aga-aga naman kasi talagang pumunta ni Aling Pasing sa bahay nila. Alam kasi na may trabaho siya at posibleng hindi siya nito maabutan. Pero mamaya po paggising po namin nasa trabaho na po kayo. Iiwan nyo na lang po kami ng pagkain tapos aalis na po kayo. Si Clinton ang bunso niya, kaya gayon na lamang ito magsalita. Triplets kasi ang anak niya. Si Clark ang panganay, si Klein naman ang pangalawa at si Clinton ang bunso. Sorry anak ha. Kung naiiwan kayo dito ni mama pero kailangan ko lang kasi talaga na magtrabaho. Para sa atin din naman to. Napipilitan na lamang na tumango ang bata. Nang bumalik sa silid nito ang kanyang anak, doon na lamang tumulo ang luha ni Almira. Okay lang sana na mag-isa siyang nahihirapan. Pero hindi. May 3 siyang batang idinamay sa kanyang paghihirap. Hindi niya naman kasi inaasahan na sa isang gabing yun may mabubuo tapos hindi niya pakilala ang ama ng 3. Pasensya na mga anak, kung ano ang naging nanay ninyo. Nasabi na lamang ni Almira. Mabilis niya ring tinuyo ang kanyang luha dahil hindi siya pwedeng magdrama. May trabaho pa siya't kung hindi siya magtatrabaho, wala silang kakainin. Kailangan niya nang mag-ayos. Napag-isip-isip niya, ilang taon na rin pala simula noong nilisan niya ang syudad na kinalakhan. Dahil na rin sa takot na baka kung anong mangyari sa kanya, sa sandaling sapian ng kademonyohan ng kanyang stepfather. At ipahanap siya para ipapatay upang makasigurado na ito na wala na siyang laban. Kaya nagpapasalamat talaga siya na malayo na siya rito. Nakakatakot pa naman na may mga anak na siya ngayon at baka pati ang mga ito madamay sa kasamaan ng amain niya. Sa kabilang banda ay parang wala sa sarili si Gio habang kausap ito ng kanyang mga magulang. San, nakikinig ka ba sa sinasabi namin ng daddy mo? Tanong ng mami nito. Doon lang bumalik sa sarili ang lalaki. Sorry, nasabi niya na lamang. Napailing na lamang tuloy ang ama nito. Para kang laging wala sa sarili. We were discussing about you and Angela. Can you consider her to be your long-time partner? What? Halata ang hindi pagkagusto sa boses ni Gio at talagang ipinahalata niya iyon sa mga magulang. Why? May mali ba doon? Ilang taon ka ng single at hindi ka na bumabata. 30 years old ka na anak. Pero simula noong magtino ka, hindi ka naman naghanap ng magiging GF. Napapailing na sabi ng kanyang ina. Because I don't want to. And I'm waiting for someone. At sino naman ang someone na yan?
Hindi na sumagot si Gio at tumayo na. Tutal nasa conference room naman sila ng kumpanya. Iniwan niya na muna ang mga ito doon. Inaasahan niya lang na sana sa pagbabalik niya. Wala na ang mga ito doon at wag naman sana siyang gamitan ng linyang. Kapag hindi niya pinakasalan ng Angela na yun, babawiin sa kanya ang kumpanya. Kasi hindi naggagana pa sa kanya yun. Ibabalik niya talaga ang kumpanya sa mga ito dahil marami na siyang ipon at kaya niya nang mamuhay nang wala ang mga ito. Habang nagmamaneho, sumagi na naman sa isipan ni Gio ang isang gabing yun, ang babaeng iyon na nagpatino sa kanya. Sinabi pa nga niya sa babae na pakakasalan niya ito, kaso nga lang hindi naman ito naniwala sa kanya at akala nito nagbibiro lamang siya rito. At kahit anong pilit niya, hindi naman ito sinabi ang pangalan. Kung sinabi nga lang nito sa kanya, sana ay madali niya itong mahanap. It's been years pero hindi pa rin nagtatagpo ang landas nila ng babae na mukha lang ang tanda niya. Habang siya ay nagmamaneho, tumawag ang sekretary niya na agad naman niyang sinagot. Total nasa parking na siya ng isang restaurant kaya okay lang nasagutin niya yun dahil hindi naman siya mababangga. Ano yun, Shirley? Anya sa istriktong boses. Sir, pinapatanong po kasi ng kapitan ng barangay na tutulungan niyo kung makakapunta daw po kayo. Saglit na nag-isip si Gio. Yes, sasaglit ako. Okay sir, sasabihin ko po. Pinatay na din agad ang tawag, tsaka siya bumaba para umorder at kumain sa loob ng restaurant. How he wish na sana sa susunod na pagpunta niya sa restaurant na yun, may kasama na siya at sana, yung babae na yun ang kanyang kasama. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Almira para sa kanyang trabaho, kaya hindi na siya naabutan pa ni Aling Pasing at tanging ang triplets na lamang ang naabutan ng may-ari ng bahay. Nasaan ang nanay ninyo? Wala na po, nasa trabaho na po. Magalang na sagot ni Clinton habang ang dalawa ay tahimik lamang. Pero si Clark, masama pa ang tingin kay Aling Pasing. Alam na alam kasi ng bata kung paano nito pagsalitaan ng kanyang ina. Ayaw na ayaw pa naman niyang inaapi ang kanilang mama. Hindi na nga sila nagtatanong sa mama nila kung nasaan ang papa nila upang hindi na iyon makadagdag pa sa isipin nito. Pero may mga tao talagang nagpapahirap sa mami nilang tatlo. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Lalaban ka? Parang ewan na ang Ali na ani mo'y papatol sa bata. Aalis na sana si Aling Pasing bago pa siya tuluyang maalibadbaran sa mga bata pero may nakalimutan itong ipaalala sa tatlong bata kaya bumalik ang Ali. Hoy kayo, sasabihin niyo to sa mama niyo ha. Kapag hindi pa siya nakapagbayad ng upa ipapakulong ko na siya. Napatango-tango na lamang si Clinton at sa tatlo, ito ang pinaka nagpanik. Paano na yan kuya? Kapag nakulong si mama, sinong mag-aalaga sa atin? Tanong ni Clinton sa kuya Clark nito. Hindi siya makukulong Clinton. Paliwanag nito sa kapatid. Sa edad nitong 4 ay matalino na itong bata at alam na alam ang tungkol sa pera. Hindi naman malaki ang utang niya kay Aling Pasing kaya hindi niya pwedeng ikulong ang mama natin. Paliwanag pa ni Clark sa kapatid. Ngunit hindi kumbinsido si Clinton at umiling-iling pa ito. Nagulat na lang tuloy ang dalawa nitong kapatid dahil bigla na lamang itong tumakbo palabas ng kanilang bahay. Mabilis namang hinabol ni Clark at Clint si Clinton. San ka ba pupunta? Inis na tanong ni Clark. Hahanap ako na makakatulong kay mama kuya. Hindi na nga natin alam kung nasaan ang papa natin tapos mawawalan pa tayo ng mama. Kulang na lamang, tumulo ang mga luha nito. Wala namang nagawa ang dalawa kundi sundan ng kapatid. Kapag nawala kasi ito, alam nilang labis na malulungkot ang kanilang mama. Sa barangay hall sila pumunta. Papasok na nga dapat sila sa loob kaso nga lang humarang ang isang lalaki. Anong kailangan nyo? Kailangan po namin ng tulong. Si Clinton ang sumagot. Bakit? Anong klaseng tulong ang kailangan nyo? Nawawala ba kayo? Mukha naman kayong matatalinong bata kaya imposibleng nawawala kayo. Si Clark ay mabilis na inaya ang kapatid paalis doon. Ang pinakaayaw niya kasi sa lahat ay iyong madaldal. Hindi, wag mo na kayong umalis. Sabihin ninyo kung anong klaseng tulong. Kalmado nitong sabi. Kailangan po namin ng pera. Ay walang maitutulong dyan si Kapitan. Araw-araw nga may nag-aaway dito dahil sa pera. Puro mga reklamot dahil na rin sa utang. Naiiling na sabi ng lalaki. Doon na natakot ang dalawa. Baka ang mama nila ay matulad sa sinasabi ng lalaking kausap nila ngayon.
Kung gusto nyo ay may pwedeng makatulong sa inyo. Sino po? Si Clay nang nagtanong. May pupuntang mayaman dito bukas. Yun ang pwedeng makatulong sa inyo. Naniniwala kasi ang lalaking ito na kapag bata, mabilis kaawaan at wala naman talagang maitutulong ang barangay. Totoo po ba yan? Oo naman, hindi to fake news. Ngayon, umuwi na kayo. Baka makuha kayo ng nangunguhan ng bata. Alam nyo ba ang mga bahay nyo? Napakamot na lamang sa ulo ang tanod dahil bigla na lamang umalis ang 3 bata na mukhang triplets dahil magkakamuka ang mga ito. Habang naglalakad pa uwi, nag-uusap ang 3 bata. Punta tayo bukas kuya. Wika ni Clinton sa nakakatandang kapatid. Oo kuya, baka yun ang makakatulong kay mama. Si Clay naman iyon habang si Clark nag-iisip naman ng magiging tugon sa 2 kapatid niya. Pupunta tayo. Naikinatuwa ng 2. Kinahaponan, takang-taka naman si Almira dahil parang may mali sa mga anak niya. Ngunit hindi niya lang alam kung ano. Mama, namiss ka po namin. Bigla na lamang siyang niyakap ni Clinton. Yun lang naman pala, namiss siya. Akala niya naman ay kung ano na. Hindi pa ba nasanay ang mga ito? Kapag mayaman na si mama, hindi ko na kailangan na magtrabaho. Kaya hindi ko na rin kayo kailangang iwan. Focus na ako sa inyo. Aniya habang kalong si Clinton, samantala ang 2 naman itong kapatid ay nasa harapan nila. Mama naman kailan pa po yun? Si Clay na napapakamot sa ulo, kaya idinaan na lamang niya sa tawa ang lahat. Malay nyo diba, tumama ako sa loto. Hindi na kumontra ang 3. Siya naman ay nagpaalam na kailangan niya ng magluto ng magiging hapunan nila, kaya nilubayan na muna siya ng 3 at tumungo na muna sa kanilang silid. Samantala si Gio, umiinom ng wine habang nakaupo sa sofa ng kanyang bahay. Yes, may sarili na siyang bahay. Hindi naman pwedeng habang buhay na doon siya nakatira sa bahay ng mga magulang, lalo na kung magkakaroon siya ng pamilya. Siyempre mahirap naman yung nakikialam ang mga magulang mo sa buhay niyong mag-asawa. Teka, bakit ba yun agad ang kanyang iniisip? Ni hindi pa nga niya nakikita ang babaeng nakasama niya ng isang gabi. Nasaan na ba kasi ito? Pero ewan niya ba? Malakas ang pakiramdam niya na magkikita silang 2. Patayo na sana siya para tumungo na sa kanyang silid pero tumawag ang kanyang sekretaryang si Shirley kaya nanatili muna siya sa pagkakaupo niya. What? Sir, baka po kasi makalimutan ninyo. Bukas po yung sa barangay na bibigyan nyo ng tulong. I know, but thank you sa pagpapaalala. Doon natapos ang kanilang usapan. Ayaw niya rin kasi ang naaabala siya kapag nagpapahinga siya. Bukas ay sasaglit lang naman siya sa barangay, tapos ay aalis din naman agad. Pagkaalis ng mama nila, umalis na din ang triplets sa bahay para pumunta sa barangay hall kung saan dadating ang sinasabi ng tanod na kanilang nakausap. Nang makarating sila, pawis na pawis sa mga bata. Natatakot kasi sila na baka mabilis itong umalis at hindi nila maabutan, kaya tumakbo ang 3. Ang ganda ng sasakyan kuya, baka pag-aari ito ng mayaman. Ani Clinton sa Kuya Clark nito. Hintay na lang natin siya dito sa labas. Hindi naman kasi tayo papapasukin sa loob. Tumango lamang ang 2 bata at sumang-ayon sa nakakatanda nilang kapatid. Ilang minuto pang naghintay ang 3 bata sa labas ng barangay hall hanggang sa may lumabas na lalaki na napakaganda ng suot na damit. Kaya sa tingin nila, ito na ang makakatulong sa kanilang mama. Dali-dali silang lumapit dito. Oops, hindi pwede. Lumayo kayo. Pagtataboy sa kanila ng isang babae, pilit silang pinalalayo sa boss nito. Pakiusap po ate, kailangan po namin ng tulong niya. Si Clinton iyon na halos magmakaawa. May mga kailangan pang gawin ng boss ko mga bata kaya pasensya na. Masungit nitong sabi. Kakausapin lang naman po namin siya. Si Clay naman ang nagsalita. Naiinis na nga sa kanila ang sekretarya ng taong mayaman kaya itutulak na sana sila pero nagsalita ang boss nito. Stop it Shirley, wala ka bang awa sa mga bata? Si Gio ay hindi na nagpahatid sa barangay captain dahil abala na ang mga ito at mga kagawad sa loob ng barangay hall para sa pag-aayos ng mga dala niyang makakatulong sa kabarangay ng mga ito. Kaya silang 2 na lang ni Shirley ang lumabas. Yun nga lang hindi niya naman inaasahan na may 3 bata na bubungad sa kanila. Ngunit ang inakto ng sekretarya niya ay hindi niya nagustuhan. Buong akala pa naman niya ay mabait ito. Yun pala ay may itinatago ring kaartihan sa buhay. Bakit niyo ako gustong makausap? Pumantay si Gio sa 3 bata.
Tutulungan niyo po kami? Sir, baka may makuha kang sakit sa mga yan. Sabat ng sekretarya niyang si Shirley. Sa inis niya ay nasigawan niya ito. Pwede bang tumahimik ka dyan, Shirley? Medyo nakakaangat-angat ka lang, ay ganyan na ang asta mo. Ngayon tatahimik ka o mawawalan ka ng trabaho. Mabilis namang itinikom ng babae ang bibig nito. Paano ko makakatulong? Yung mama po kasi namin, may utang po siya tapos sabi papakulong daw po siya. Tulungan niyo po ang mama namin, maawa na po kayo. Siya na lang po kasi ang nag-aalaga sa aming tatlo. Kulang na lang ay maiyak na ang mga bata. Nang tignan niya ang dalawang bata pa nakasama nito, magkakamukha pala ang mga ito. Nasaan ba ang mama niyo? Nasa trabaho po. Sus, kailangan lang ng pera ng mga yan. Baka ang nani nila ang nag-utos eh. Bubulong-bulong ang sekretarya niyang si Shirley, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Mabilis namang tumahimik ang babae dahil sa klase ng tingin na ibinigay niya rito. Magkano ba ang kailangan ng mama niyo? Anya't kukuha na sana ng pera sa wallet pero ang isang bata naman ang nagsalita. Bata pa po kami at hindi dapat tumahawak ng malalaking pera. Kay mama po dapat. Bibigyan na nga kayo ng tulong na gusto niyo, ang aarte niyo pa. Umepal na naman ng babae pero hindi nito inaasahan ang magiging pasya ng boss niya. Sumama na muna kayo sa akin. What, sir? Isasakay niyo ang mga batang yan sa kotse? Hindi makapaniwalang tanong ng babae at animoy nandidiri pa ang mukha nito. Yes, bakit? May problema ka ba? Baka nakakalimutan mo na sa ating dalawa. Ako ang boss mo. At kung ako nga hindi nag-iinarte, ikaw pa kaya? Natamemi na naman si Shirley at napairap na lamang. Hintayin lang talaga nito na makabalik sila sa kumpanya. Dinala ni Gio ang tatlong bata sa isang restaurant. Sa itsura kasi ng mga ito, mukhang hindi nakakatikim ng masasarap na pagkain. Isa pa ay sinabi na nga ng isa sa tatlo na may utang ang ina nito. Tapos na rin magpakilala ang tatlo sa kanya. Mabilis lang din namang natandaan ang pangalan ng tatlo, Clark, Lane at Clinton. Salamat po dito, sir. Pero nasaan po yung maarting babae? Tanong ni Clinton. Agad naman itong sinaway ng Kuya Clark nito. Kaya tumahimik ang bata. Pinabalik ko na sa kumpanya. Kumpanya po? Gulat na tanong ni Klein. Oo, meron akong kumpanya. Matapos mapakain ng tatlong bata, naisipan niyang ihatid na ang mga bata sa bahay ng mga ito. Iiwan niya na lamang ang pera sa bahay. May mga kailangan pa kasi siyang asikasuhin. Tandaan niyo ba kung saan ang bahay niyo? Oo naman po, sagot ni Clinton. Pero si Clark na ang nagturo ng direksyon kay Gio. Panay naman ang sunod niya sa bata dahil ito ang nakakaalam kung saan. Nang makababa ang triplets sa isang magarang sasakyan, gulat na gulat ang kapitbahay ng mga ito habang si Gio hindi na lang pinansin ng mga tao at sumunod sa triplets na pumasok na sa loob ng bahay na tinutuluyan ng mga ito. Alam niyang hindi basta magkakapatid lang ang tatlo at triplets ang mga ito. Paano niya nahalata? Magkakamukha kasi, kaya kahit hindi sinabi ni Clinton sa kanya kanina, alam niya na rin yun. Yun nga lang ay magkakaiba pagdating sa personality. Ang isa ay madaldal, ang isa naman ay tahimik, at ang isa ay halo. Kaya hindi rin mahihirapan ng ina ng mga ito na gaya ng sabi ng isa sa triplets na tanging ang ina lamang daw ng tatlo ang nag-aalaga sa kanila. Dito kayo nakatira? Tumango lamang ang triplets habang siya inilibot ang tingin sa palibot ng bahay. Hanggang sa madako ang tingin ni Gio sa isang family picture. Nandoon ang tatlong bata kasama ang ina ng mga ito. Walang kasamang ama. Pero ganoon na lamang ang gulat niya nang mapagtanto kung sino ang babaeng kasama ng tatlong bata. Walang iba kundi ang babaeng gusto niyang makitang muli at ilang taon na ring hindi mawala sa kanyang isipan. Ang babaeng nakasama niya lang ng isang gabi sa kama. Ang nauna niyang plano na iiwan niya na lang ang pera sa bahay ay hindi nasunod dahil sa nakita niyang litrato ng ina ng tatlong bata. Ang babaeng matagal niya nang gustong makitang muli at ang babaeng nakasama niya lang ng isang gabi. Ngunit hindi na nawala pa sa kanyang isipan. May mga anak na ito at hindi lang isa kundi tatlo pa. Tinignan niya ang tatlong bata. Posible kayang siya ang ama ng tatlo? Dahil sa mga katanungan na nabubuo sa kanyang isipan, hindi na napigilan ni Gio ang sarili na magtanong sa panganay sa triplets. Pwede ba akong magtanong? Nagtatanong na po kayo. Anito sa seryosong tinig. Nang ibang tanong,
Tanging pagtango lamang ang naging tugon nito. Nasaan ang papa nyo? Hindi po namin alam. Malamig, ngunit may paggalang pa rin na sagot nito sa kanya. Hindi sinasabi sa inyo ng mama nyo? Hindi rin po kami nagtatanong dahil ayaw naming makadagdag sa problema niya. Matapos sagutin ang tanong niya, pinuntahan na din agad ng bata ang dalawang kapatid. Habang siya ay patuloy na inilibot ang tingin sa palibot ng bahay, kaya ilang litrato pa ang kanyang nakita. Kasama pa din ng triplets ang babae. Doon na siya naupo sa sofa. Napahilamos din siya sa mukha niya. Hanggang sa napagdesisyonan niyang hindi siya aalis hanggat hindi umuwi at nakakausap ang ina ng 3 bata. Nagulat na lamang si Gio nang may maglapag ng isang basong tubig sa mesa na nasa harapan niya. Malinis po yan, mineral po yung tubig namin. Ngumiti pa sa kanya ang bata, kaya napangiti na lang din siya dito. Iba talaga ang pakiramdam niya sa triplets. Salamat. Welcome po. Paulit-ulit na nakakatanggap ng tawag si Gio mula sa kanyang sekretarya. Ngunit ni isa, wala siyang sinagot dun. Nakapokus lamang ang atensyon niya sa 3 bata na naglalaro na. Ngunit nang sumapit ang alas 12 ng tanghali, tumigil na sa paglalaro ang mga ito na kanyang ikinataka naman. Kain po tayo. Yaya ni Clinton sa kanya habang si Clark at Klein ay nag-aalangan pa. Baka hindi po kayo kumakain ng pagkain namin kaya ayos lang po. Si Klein ang nagsalita. Pero alam niyo po, masarap naman po yung ulam namin. Si mama po kasi ang nagluto, adobo. Pagpupumilit ni Clinton. Mabuti na lang talaga at 4 ang upuan kaya sumabay na si Gio sa 3 bata. Anong oras pa kasi ang agahan nila? Ilang oras na rin ang lumipas kaya nakakaramdam na talaga siya ng gutom at mukhang para sa mga bata ay luto pa rin ng ina ng mga ito ang pinakamasarap kahit na kanina galing sila sa mamahaling restaurant. Masarap po ba? Tanong ni Clinton matapos niyang makaisang subo. Masarap. Napapalakpak ang bata dahil sa tuwa habang ang 2 nitong kapatid nagtuloy lamang sa pagkain. Matapos nilang kumain, si Clinton ang naglinis habang si Klein naman ang nagpunas ng mesa at si Clark ang naghugas ng pinggan. Halatang maganda ang pagpapalaki sa mga bata dahil marunong sa mga gawaing bahay o sadyang kailangan lang talaga kapag mahirap ka dahil sa hirap ng buhay. Siguro dahil na rin sa nakasanayan niya tuwing nasa opisina, saglit siyang umidlip. Sumandal lang saglit si Gio sa sofa at ipinikit ang mga mata ng saglit. Ngunit nilamon agad siya ng antok. Nagising na lamang siya dahil sa ingay na nanggagaling sa labas ng bahay. At napansin niyang wala rin sa loob ng bahay ang triplets. Kaya dali-dali siyang lumabas kung saan doon may naabutan si Gio'ng pag-aaway. Kailan ka magbabayad ng renta nyo? Sabi mo ay gagawan mo ng paraan pero hanggang ngayon wala pa rin. Ano, ipapakulong na ba kita? Galit na galit ang babaeng ito sa babaeng nakatalikod sa kanya, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Pero nang makita niya sina Clinton Klein na nasa tabi habang si Clark naman nasa isang tabi na nakakuyom ang kamao, doon niya napagtanto kung sino ang babae. Bakit ba kasi siya nakatulog? Anong nangyayari dito? Gulat na napatingin sa kanya ang lahat. At sino ka naman? Mataray na tanong ng babae. Ang ina ng triplets na nilingon na siya ay gulat din at makikita iyon sa ekspresyon na mukha nito. Ako ang ama ng triplets. Pagpapakilala niya sa sarili na ikinaawang ng labi ng mga tsismosang nanunood. We, talaga ba? Hindi naniniwala si Aling Pasing. Siya po yung gustong ipakulong si mama. Pagsusumbong ni Clinton nang tuluyan na siyang makalapit sa mga ito. Total kung ikaw ang ama ng triplets, ikaw na ang magbayad ng 2 buwan nilang renta. Demanding nitong sabi. Walang pag-aatubiling dinukot ni Gio ang wallet sa bulsa nito at kumuha ng ilang lilibuhin doon tsaka iyon inabot sa babae. Dali-dali naman iyong kinuha ng babae. May sasabihin pa sana ang babae ngunit pinutol niya iyon. I think nasobra pa ang 10,000 na yan dahil hindi naman kagandahan ang bahay na to. Isa pa ay masama rin ang ugali ng may-ari. Ngayon makakaalis ka na at pwede bang lubayan mo na ang mag-iina ko? Mabilis pa sa alas 4 na umalis si Aling Pasing. Ganon din ang mga tsismosang kapitbahay. Kaya siya ang triplets at ang inalang nito ang naiwan. Thank you po sir sa pagtulong mo po sa mama namin kahit nagpapanggap po kayo na papa namin.
Niyakap siya ni Clinton habang ang ina ng mga ito ay hindi siya agad pinagtuunan ng pansin kundi ang tatlo. Bakit niyo pinapasok ang lalaking to sa bahay natin? Tinukoy siya nito ngunit hindi man lang magawang tignan. Nagmakaawa po kami sa kanya na tulungan niya po kayo kasi ayaw po namin kayong makulong. Pagpapaliwanag ng bata sa ina. Susunod na nga dapat ang babae sa tatlong bata na pinapasok nito sa loob ng bahay. Ngunit mabilis niyang napigilan. Hindi nasasayangin pa ni Gio ang pagkakataon na makapag-usap silang dalawa ng babae. Bakit bigla ka na lang umalis? Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Inis na sabi ni Almira. Hindi niya inaasahan na magagawa iyon ng mga anak niya. Siguro ay dahil sa labis-labis na pagmamahal sa kanya. Pero bakit sa lahat ng pwedeng hinga ng tulong ng mga ito ay ang sarili pa nilang ama? Bakit ang lalaking ito pa? Ni minsan na hindi niya ninais na magtagpo ang landas nilang dalawa kahit na hirap siya. Naniniwala kasi siya na makakapagpagulo lang din ito ng kanilang buhay. Pero wala na. Nagtagpo muli sila ng lalaki at ang kanilang mga anak pa ang dahilan. Not until you answer my question. That night sinabi ko sa iyo na I'm willing to marry you. Pero hindi mo sinabi ang pangalan mo tapos hindi mo man lang hinintay na magising ako. Singhal nito sa kanya. Doon siya nagkaroon ng sapat na lakas para mabawi ang braso. Hindi porke binayaran nito ang pagkakautang niya. May karapatan na din itong sigaw-sigawan siya. Dahil wala itong karapatan na gawin yun. As in wala itong karapatan na ganunin siya. Ano ba silang dalawa? Hindi ba't wala naman silang relasyon? Ano pa ba sa tingin mo ang gagawin ko? It's just a one night stand. Isang gabi lang yun na pinawi natin ang init ng ating katawan at nagpadala sa tama ng alak. Pagkakamali lamang yun. Oo, alam niyang siya ang nag-initiate ng lahat kaya nga pinagsisisihan niya yun. Okay, kung para sa'yo ay ganun lang yun, pues sa akin ay hindi. Ang triplets, anak ko ba sila? Doon siya walang nasabi kaya napangiti na lamang ang lalaki. Hindi mo sila anak. Pagkakaila niya. Umaasa na ito ay maniniwala ngunit hindi dahil sadyang matalino ang lalaki. Nararamdaman ko at alam ko na anak ko sila. Sabi nila hindi mo daw sinasabi kung sino ang ama nila. Dahil ano? Ako yun? And you don't know me. I'm Gio Esteves. Ako ang ama ng triplets. Ngayong kilala mo na ako kaya ipakilala mo na ako sa kanila. Total akala lang nila'y nagpapanggap lang ako para tulungan ka. Pagsalungat ang naging tugon niya. Ayoko. At pwede bang umalis ka na lang? Tinulak niya pa ang lalaki ngunit hindi ito nagpatinag. Kung hindi mo sasabihin sa kanila ako ang magsasabi. Sa takot niya, hinabol niya ito. Pwede ba? Huwag mo naman akong pahirapan. Natawa na lamang ang lalaki sa kanyang sinabi. Ako ang nahirapan sa ating dalawa. Alam mo ba kung gaano kahirap isipin ng isang babae na wala ka namang magawa para makita mo siya? Dahil hindi mo naman siya kilala? May gigil ang bawat salitang binibitiwan nito sa mga oras na yun laban sa kanya. Bakit ka ba nandito? Gusto ko lang tumulong dito sa barangay nyo. Pero paglabas ko ng barangay hall ay ang tatlong bata ang sumalubong sa akin. Tulungan ko daw ang mama nila dahil ayaw nilang makulong ito at ikaw yun. That's why I'm here. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lamang niyang hinawakan ng kamay ng lalaki tsaka ito pinakiusapan. Alam kong mayaman ka at alam kong kaya mong gawin ang lahat. But please, wag na wag mong kukunin sa akin ng mga bata. Sasabihin ko agad sa kanila na ikaw ang ama nila. Wag mo lang silang kunin sa akin. Maawa ka. May pagmamakaawang sabi ni Almira. Hinaplos muna ng lalaki ang mukha niya tsaka ayun pinakatitigan. At tila ba sinaulo niya iyon? Ano munang pangalan mo? Almira Rival. Napangiti na lamang ito sa naging tugon niya. Tsaka nito pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Teka, bitiwan mo nga ang kamay ko. Utos niya rito. Ngunit pag-iling ang naging tugon ng lalaki. Magkahawak kamay tayong papasok sa loob ng bahay. At ipapaliwanag mo sa kanila ang lahat. Pero binigyan siya nito ng makahulugang tingin kaya walang nagawa si Almira kundi ang bumuntong hininga na lamang. Wala na siyang nagawa pa kundi pagbigyan ng lalaki. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, naabutan nilang nakaupo ang triplets sa sofa. Gulat na gulat ang mga ito nang mapatingin sa kamay nilang dalawa ni Gio na magkahawak, lalo na si Clinton habang sina Clark at Klein
Nakakunot ang mga noo. Yan po ba ang kapalit ng pagtulong ninyo? Aasawahin ninyo ang mama namin? Lakas loob na tanong ni Clark. Natawa naman si Gio sa sinabi ng isa sa kanyang mga anak. Oo, para sa kanya. Anak niya ang mga bata dahil ramdam talaga niya ang lukso ng dugo at namana din ng mga ito ang paiba-iba niyang ugali. Huwag niyo pong tawanan ng kuya ko. Si Clay naman ang nagsalita. Mga anak, paliliwanagan na sana ni Almira ang tatlong bata, ngunit hindi na nito nagawa dahil kay Gio. Ako ang papa niyong tatlo. Pagpapakilala nito sa sarili. Hindi na siya nahintay pa dahil sa sobrang kasabikan. Mama, totoo po ba yung sinasabi ni Sir? Tanong ni Clinton. Wala namang nasabi si Almira at naluha muna ito. Oo, siya ang papa ninyo. Lumuluhan nitong sabi. Mabilis na yumakap si Clinton sa ama habang sina Clark at Klein yumakap naman sa kanilang mama. Si Gio naman ay nakatingin lang sa kanyang mag-iina. Sa nakikita niya, mahal na mahal ng triplets ang mama ng mga ito. Sadyang si Clinton, sabik lang sa pagmamahal ng isang ama na siguro sa ilang taon ay hindi nito iyon ipinahalata sa mama nito. Matapos siyang yakapin, yumakap naman si Clinton sa mama nito. Mama, tahan na po kayo. Hindi naman po ako galit sa inyo. Hindi po kami galit. Naiintindihan po namin kayo. Mabilis na tinuyo ni Almira ang kanyang mga luha, tsaka sabay-sabay na niyakap ang tatlo, habang si Gio, nakikita niyang pinapanood lamang sila. Papa, sama ka po. Wala naman itong choice kundi ang sumunod sa anak, kaya sumali sa yakapan. Hindi lubos sa kalain ni Almira na mangyayari pala iyon. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ngunit ang mas hindi kapanipaniwala ay tila ba ayaw niyang sang-ayunan ang sunod na sinabi ni Gio. Sasama na kayo sa akin. Doon na tayo titira sa bahay ko. Pero hindi na siya nakapalag pa dahil napapalakpak na si Clinton habang ang dalawa naman halatang masaya rin ngunit hindi lamang pinapahalata ng mga ito. Ayoko nang makitang may umaapi sa'yo kaya sasama na kayo sa akin ng mga bata. Hindi ganitong buhay ang dapat na nararanasan ninyo. Mabilis na nakaramdam ng panghihina si Almira. Alam niya namang hindi niya nabigyan ng maayos na pamumuhay ang tatlo. Hindi gaya ng dapat na nararanasan ng mga ito kung kay Gio sila lumaki. Pero ginawa naman niya ang lahat kahit na hirap siya. Sige na, ayusin na ninyo ang mga gamit ninyo. Mag-uusap lang kami ng mama nyo. Agad namang tumalima ang tatlong bata sa ipinag-uutos ng kanilang ama. Kaya silang dalawa na lamang ni Gio ang naiwan sa may sala. That's not what I mean. Ani Gio nang makita ang mga mata niyang lumuluha. Totoo naman eh. Kung hindi ako ang naging ina nila, hindi ganito ang magiging buhay nila. Anya, tsaka naupo sa sofa at nayuko doon habang si Gio naman ay pumantay sa kanya. I said na hindi ito ang dapat na buhay na nararanasan ninyo. Nang sabihin ko yun, ay hindi lang ang mga bata ang pinatutungkulan ko, kundi ikaw din. Dahil deserve mo ang lahat ng best sa buong mundo. Kayo na mga anak ko. Kaya wala kang dapat na iyakan. Nag-angat na siya ng tingin kaya pinunasan ng lalaki ang kanyang mga luha. Hinagkan din ang noo niya. Ngayong nandito na ako hindi nyo na kailangang mahirapan. Ang lahat ng iyon ay nauwi na sa yakapan. Masayang masaya na si Gio na kasama niya na ang babaeng dati iniisip niya lamang. At hindi lang yun, may mga anak na pala sila. At hindi lang isa o dalawa dahil tatlo ito at triplets. Kaya naman wala talagang pagsidla ng kanyang saya. Kung pwede niya nga lang pakasalan ng babae, ginawa na niya. Wow, Papa, ang ganda po ng bahay niyo. Puno ng paghanga na sabi ni Clinton habang inililibot ang tingin sa palibot ng malaking bahay. Dito na kayo titira. Aniya tsaka ngumiti. Tig-iisa po ba kami ng kwarto nila kuya? Yun ba ang gusto mo? Malambing na sabi ni Gio sa anak, ngunit umiling ang bata. Ayoko po, gusto ko po kasama sila kuya. Napatango na lamang si Gio. Maganda talaga ang relasyon ng mga ito sa isa't isa. Paano po yung trabaho ni mama? Si Clay nang nagtanong. Hindi na magtatrabaho ang mama ninyo. Aalagaan niya na lang kayo. Sabay tingin sa kanya na tahimik lamang. Si mama po, hindi po ba namin siya makakatabi? Si Clinton ulit. Buong akala ni Gio ayaw sa kanya ng panganay na si Clark.
Ngunit dahil sa naging sagot nito sa kapatid, nakumpirma niyang akala niya lang yun. Dapat tabi na sila ni Mama. Kitang-kita ni Almira kung paano napangisi si Gio. Tuwang-tuwa dahil sa sinabi ng anak nila. Oo nga kuya, pagsang-ayon ni Clinton habang si Clint napapangiti na lang din. Kung kanina ay parang si Clinton lang ang kampi sa ama, ngayon ay ang tatlo na. At sadyang mautak ang lalaki dahil gumawa ng paraan para siya ay masolo. Inutusan lang naman ito ang isa sa mga katulong na ipakita sa tatlo ang magiging kwarto ng mga ito. Kaya siya ay naiwan sa magaling na lalaki. Susunod nga sana si Almira pero pinigilan siya nito. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo, ang magiging kwarto natin. Pinagsalikop nito ang kamay nilang dalawa at wala siyang nagawa kundi ang sumunod na lamang. Total ay hindi rin naman ito papatalo. Dinala siya ni Gio sa isang kwarto. Walang masyadong buhay at walang kakulay-kulay, kundi black and white lamang. Konti na nga lang iisipin niya na yun ang paboritong kulay ng lalaki. Malungkot ba ang buhay mo? Walang buhay tong kwarto mo. Pero pagharap niya ay hindi niya inaasahan na nasa harapan niya ang lalaki. Unti-unti siyang napaatras hanggang sa napaupo na. Biglang napaisip si Almira. Masusundan na ba ang triplets? Napahiga na lamang siya sa kama habang si Gio ay nasa tabi niya. Walang mangyayari sa atin noon kung hindi mo ko hinalikan. Oo, kasalanan ko na. Tsaka siya nag-iwas ng tingin. Ngunit hinawakan ni Gio ang baba niya upang magtamang muli ang kanilang mga tingin. Paano kung sundan na natin ang triplets para wala ka ng kawala pa? Anito na nagpalunok sa kanya. At bago pa man siya may masabi, sinakop na ng lalaki ang kanyang labi. Laking pasasalamat ni Almira na wala namang nangyari sa kanilang dalawa ni Gio. Hindi pa rin naman kasi handa na sundan ng triplets. Isa pa'y natatakot siya na magbuntis ulit dahil noon hirap na hirap siya sa tatlo at hindi pa ayos ang lahat. Ano na lang sasabihin ng mga magulang ng lalaki sa sandaling makita siya nito? Baka pagsalitaan pa nito ng masama ang mga anak niya. Alam niya naman ang ugali ng mga mayayaman dahil dati siyang ganun. Kung hindi nga lang nakapag-asawa ng suga pa sa yaman ng mami niya, ganun pa rin sana siya. Kaso hindi, siya pa ang pinalaya sa sarili nilang bahay. Gaya ng sabi ni Gio, hindi na siya nagtrabaho. Nandoon na lang sila ng mga anak niya sa mansyon. Pinagsisilbihan ng mga katulong. Gusto niya sanang tumulong dahil sanay na rin siya sa hirap ng buhay. Kaso nga lang, ayaw siyang hayaan ng mga katulong. Yun kasi ang ipinag-uutos ni Gio, ang wag siyang pakilusin. Pero kahit na ganoon, kapag walang nakatingin, kumikilos pa rin siya dahil wala namang makakapagsumbong. Papa! Sabay-sabay na sinalubong ng tatlo si Gio na kauuwi lamang. May dala itong ilang paper bags na sa tingin niya ay para sa mga bata. Kamusta ang mga anak ko? Tila ba kay sarap pakinggan. Napangiti na lang tuloy siya habang pinagmamasdan ng mga ito. Matapos yumakap sa kanilang ama, nagpaalam na muna ang tatlo na tutungo sa kanilang silid. Dala ang mga paper bag na dala ni Gio para sa mga ito. Ikaw, may gusto ka bang ipabili? Nang makalapit sa kanya ay tanong ng lalaki. Mabilis na pag-iling ang naging tugon niya. Okay na ako. Ani at tutungo na sana sa may kusina para maghanda para sa hapunan. Kaso napigilan siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagyakap nito sa kanya. Hindi pa ito nakontento doon. Iniharap siya nito tsaka pinakatitigan na mukha niya. Pero yakap-yakap pa rin siya. Napakaganda talaga ng ina ng mga anak ko. Napaiwas na lamang siya ng tingin. Sa tingin mo ba binubola kita? Bakit? Hindi ba? Saad naman niya. Kung hindi mo kinuha ang pansin ko ng gabing yun, wala sana tayong mga anak ngayon. Kaya tingin mo binubola pa rin kita? Natamemi na lamang siya sa sinabi ng lalaki. Pwede ba? Layuan mo ko? Tsaka niya pilit na tinatanggal ang pagkakayakap nito sa kanya. Bakit ko naman gagawin yun? Baka makita tayo ng mga bata. Ano naman, tayo naman ang mga magulang nila. Pero hindi naman tayo kasal. Tinanggal na nito ang pagkakayakap sa kanya, tsaka pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Hihilahin na nga sana siya palabas ng bahay, kaso ay nagtanong siya. Saan tayo pupunta? Pakakasalan ka. Baliw ka na ba? Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. Sayo, baliw na baliw sayo. Mabilis na namula ang kanyang pisngi dahil sa sinabi ng lalaki, kaya ngiti-ngiti ito. Nakahanda na po ang hapunan.
Hiyang-hiya tuloy siya dahil bigla na lamang sumulpot ang isang katulong. Sige, yun lang ang naging tugon ni Gio, pero bumulong ito sa kanya. May iba sana akong gustong gawing hapunan. Naging masaya ang hapunan ng pamilya. Siguro nga ay tama ang sinasabi nila na masaya kapag sama-sama ang pamilya. Papa, may mga magulang pa po ba kayo? Out of nowhere ay naitanong ni Clinton habang sila ay kumakain. Bakit son? Taka namang tanong ni Gio. Si mama po kasi sabi niya wala po siyang mga magulang kaya wala po kaming lolo at lola sa kanya. Sa inyo po, meron pa po ba kaming lolo at lola? Mabilis silang nagkatinginan ni Gio. Meron. Talaga po? Pwede po ba namin silang makilala? Sasabihan niya na sana ang anak, kaso'y binigyang kasagutan na agad ni Gio ang bata. Oo naman, sabay ngiti sa mga bata, habang siya naman ay nag-aalangan. Paano na lang kung hindi matanggap ng mga ito ang tatlong bata? Ayaw niyang makaranas ng ganoon ng mga anak niya. Matapos nilang kumain, tumungo na ang mga bata sa silid ng mga ito, habang siya at si Gio ay naiwan sa hapag. Sigurado ka ba? Anya, habang palakad-lakad. Bakit ka ba nag-aalala? Sa tingin mo ba pababayaan ko kayo ng mga bata? Pag-iling ang naging tugon ni Almira. Yun naman pala walang magagawa sa iyo at sa mga bata ang mga magulang ko. Kung hindi ka nila matatanggap at ang triplets, problema na nila yun. Doon na napanatag si Almira, lalo na nang yakapin siya ng lalaki. Doon niya nadama ang labis na kapanatagan. Nang matutulog na ang dalawa, naligo muna si Almira. Si Gio ay nauna na sa kanya, habang siya naman ay hindi makalabas ng banyo. Kung nung last time hindi natuloy at tanging halikan lamang ang nangyari, paano ngayon? Paano kung matuloy? Ngunit hindi niya naman masasagot ang mga tanong sa kanyang isipan kung hindi siya lalabas ng banyo. Doon niya naabutan si Gio na nagsiselfone, pero nang makita siya, mabilis nito iyong naibaba sa kama at siya ang pinagtuunan ng pansin. Siya naman ay umupo sa upuan na nasa may harap ng salamin at doon nagsuklay. Natigil lang siya nang may umagaw sa kanyang suklay. Ako na, ani Gio na nasa likuran niya. Masyado kasi siyang focus sa pagsusuklay kaya hindi agad niya napansin. Hindi mo naman ako kailangang suklayin. Pero gusto ko, kaya hinayaan na lamang niya ang lalaki. Matulog na tayo, wika nito matapos ding tuyuin ang buhok niya. Salamat. Yun na lang ang tanging nasabi ni Almira. No, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat dahil binigyan mo ko ng napakagwapong mga anak. Napapikit na lamang siya nang hagkan ni Gio ang kanyang labi. Nang sumunod na araw ay nasa kumpanya pa si Gio, kaya sila pa lang ang nasa bahay nito at ang mga katulong. Hindi maiwasang mapangiti ni Almira sa tuwing naalala niya kung gaano ka-sweet sa kanyang lalaki, ang mga paglalambing nito sa kanya, at pati na rin ang mga sweet word na palagi nitong sinasabi. Kaya ramdam na ramdam talaga niya ang pagmamahal nito sa kanya. Kaya nga hulog na hulog siya sa lalaki. Sino ba namang hindi mahuhulog? Hindi pa nga kayo kasal na dalawa, pero kung itrato ka ay para na ring asawa. Masayang naghahanda si Almira para sa kanilang hapunan. Siya na ang nagluto, kahit ayaw ng mga katulong ay wala pa ring nagawa ang mga ito dahil sa pagpupumilit niya. Hinihintay niya ang pag-uwi ni Gio habang ang tatlo naglalaro pa sa kwarto. Ipapatawag niya na lang kapag dumating na ang papa ng mga ito. Ngunit iba ang bigla na lang dumating. At anong ginagawa mo dito? Hindi siya pwedeng magkamali. Ito ang anak ng stepfather niya. Tunay na anak. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Pero anong ginagawa ng babae doon? Tinatanong kita kaya sagutin mo ko. Ano pa ba ang aasahan niya? Kasing gaspang pa rin ang ugali nito noon ang ugali ngayon. Hindi pa rin nagbabago. Ngunit ano na lamang ang isasagot niya? Gayong hindi niya rin alam kung ano ba talaga ang relasyon nila ni Gio dahil hindi pa naman nila napag-uusapan ng tungkol doon. Kasi ako ang mapapangasawa ng lalaki nakatira dito. Pero ikaw ano ka? Bagong katulong? Tumatawa pa nitong tanong. Hindi ako ang babaeng sasampal sa iyo sa sandaling hindi mo ko tigilan at hindi ka lumaya sa pamamahay na to. Tinawanan lamang ng babae ang kanyang sinabi. Ang kapal naman ang mukha mo. Ano ka ba dito? Ako kapag sinumbong kita sa mga magulang ng amo mong si Gio, mawawalan ka ng trabaho dito. Sasampalin na nga din siya dahil sa labis na inis. Pero biglang dumating si Gio
at nahawakan nito ang kamay ng babae. What the F are you doing, Angela? So Angela naman pala ang pangalan ng babae, pero bakit parang hindi naman bagay? At magkakilala pala ang dalawa? Sa bagay sinabi na nga ng babae kanina na mapapangasawa. Kung ganun pala, bakit hindi sinabi ni Gio sa kanya? I'm visiting you. Hindi ka ba masaya na makita ko? I'm not. Sigaw dito ni Gio, kaya mahina na lamang siyang natawa na ikinainis ni Angela. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Lito namang naging salita ng tingin ni Gio sa kanilang dalawa. Bakit kung makapagsalita ka ay parang kilala mo si Almira? Doon na natahimik si Angela. Palibhasa hindi alam kung ano ang irarason. No, I don't know her. I mean, bakit may babae dito? Akala ko ba nagkakaunawaan ng mga magulang natin? Ano siya? Bagong katulong lang? Kung makapagsalita ito'y akala mo GF na, kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw na wala namang relasyon ng dalawa. Hindi siya basta babae lang. Almira is my future wife. Siya ang babaeng gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Kaya umalis ka na, bago pa ako tuluyang mawalan ng pasensya sa'yo. And you know what? Kung mayroon man mukhang katulong ay ikaw yon. Mabilis na napawalk out ang babae dahil sa natanggap nitong salita kay Gio, habang siya natatawa naman. You know her? Hindi na lamang siya sumagot at pinatawag na ang mga anak dahil kakain na sila. Kahit na hindi nito sabihin sa kanya, ay alam ni Gio na may dinaramdamang babae, kaya matapos nilang kumain, kinausap niya na ito upang hindi na yun umabot sa malaking hindi pagkakaintindihan. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo na may inirereto sa akin ng aking mga magulang. Anya kay Almira na tumutulong sa pagliligpit at hindi niya na nga ito mapigilan pa sa ginagawa nito. Yung babaeng yun ang nagustuhan nila para sa'yo? Yes, pero pupunta na sila dito bukas. May inaasikaso lang kasi kaya hindi nakapunta. Hindi ko nga alam kung paano nalaman ng babaeng yun ang tinitirhan ko. Tinigil na ng babae ang ginagawa at nag-focus sa kanilang pag-uusap. Kilala ko ang babaeng yun. Paano? Lito niyang tanong sa babae. Her father is my stepfather. Pinakasalan ng tatay niya ang mami ko para makuha yung lahat ng yaman ni mami. At noong nagawa niya at nawala na ang mami ko, pinalayas niya ako sa sarili kong bahay. Noong gabi sa bar, hindi ko ginawa yun dahil gusto ko lang. Ginawa ko yun para panandali ang makalimutan ng lahat. Pagkukwento ni Almira sa kanya. Kailangan itong malaman ng mga magulang ko bago pa sila tuluyang mautunang pamilyang yun. Napangiti na lamang siya sa pagsang-ayon ni Almira, tsaka ito ni Yakap, at kanila nang pinuntahan ng tatlo. Mama, Papa! Sunod-sunod na naglapitan ng tatlo sa kanila. Mama, can we sleep with you? Si Clinton na bigla na lamang nag-English. Alam niya naman na kahit ilang taon pa lamang ang mga ito, patatalino't magagaling, kaya hindi nakatakataka yun. Pero bihira lamang silang mag-English. English yun nak ha? Pabiro niyang sabi. Siyempre mama, mayaman na po tayo ngayon. Natawa na lamang tuloy sila ni Gio, maging ang dalawa pa nilang anak. Nang gabing yun, tabi-tabi silang natulog. Malaki naman kasi ang kama sa kwarto ni Gio, kaya kasya silang mag-anak. Yun nga lang, nagkaroon ng pagtatalo dahil ang tatlo niyang anak gusto siyang kayakap, ganon din si Gio. Tinakot niya na nga lang na wag silang magtabi-tabi, kung mag-aaway lang kaya naman tumigil. Ngunit ang nagwagi ay si Clinton. Dala ang triplets ay sila na ni Gio ang nagpunta sa bahay ng mga magulang nito. Kinakabahan pa nga siya, pero dahil kasama niya naman si Gio na nagpapakalma sa kanya, nagawa niyang kumalma. Magkahawak kamay silang dalawa habang nauunang maglakad ang triplets sa kanila. Dalawang maid ang nagbukas ng pintuan para sa kanila. Kung maganda ang bahay ni Gio, ay mas lalo na ang bahay ng mga magulang. Bigla niya na lang tuloy na alala ang bahay na naiwan. Kamusta na kaya yun? Inaalagaan naman kaya ng Fabio na yun at ng asawa at anak nito? Maghintay lang talaga sila sa pagbabalik niya. Gio, iho, we're so... Nang makita siya ang tatlong bata na kasama ni Gio, gulat na gulat ang ina ng binata. Halos hindi pa nga ito makapagsalita dahil sa sobrang gulat. Sino ang mga yan? Bakit mo sila kasama? Ang daddy naman ito ang nagtanong. Hiyang-hiya tuloy siya. Parang gusto niya na lamang umalis doon. Inaasahan niya ng ganoon ang magiging reaksyon ng mga ito. Pero bakit pa rin siya nasasaktan? Lola, mga apo niyo po kami. Ako po si Clinton, tapos si Kuya Clark at Kuya Klein.
ang batang si Clinton na ipinakilala ang sarili. Nagkatinginan ng mag-asawa. Nakita si Gio na mukhang kailangan na munang paliwanagan ng mga magulang niya dahil ang sabi niya lang ay dadalaw siya sa mga ito. Bukod doon ay wala na. Ang unang ang plano dapat ang mga ito ang pupunta sa bahay niya. Pero naisip niyang sila na lang dapat dahil siya ang may kailangan na ipaliwanag. Anong sinasabi ng batang yun, son? Si Almira at ang mga bata ay wala na doon. Pinasamahan niya na muna ang mga ito sa lugar na hindi maririnig ang magiging usapan. Totoo ang sinabi ni Clinton. Mga anak ko sila at si Almira ang ina nila. Ang babaeng gusto kong pakasalan. Ang babaeng matagal ko na ring hinihintay. What? Hindi makapaniwala ang kanyang daddy. Paano nangyari lahat ng to? Nakakasigurado ka ba na mga anak mo sila? Tanong nito habang palakad-lakad. Kahit na hindi ko ipa-DNA, alam na alam kong anak ko sila. Aniya habang may diin ang boses. Paano? Hawig sa anak natin ng mga bata. Ang mami niya na ang nagsalita. Sa una kasi hindi mo mapapansin, pero kapag pinakatitigan ng mga bata, pansin na pansin. Ang sa amin lang ay bakit hindi mo agad sinabi. Paano si Angela? Ano na lang ang sasabihin ko kay Fabio? Namomroblema nitong sabi. Hindi ko siya nahanap dahil hindi ko naman alam ang kanyang pangalan. Tsaka ko lang din nalaman na may nabuo pala. And about Angela, ayoko naman talaga sa babaeng yun. She's too desperate, even her family. Lalo na ang daddy niya. Pagsisiwalat na ni Gio ng katotohanan tungkol sa pamilya. How could you say that? Kilalang kilala mo na ba sila? Bakit ikaw, Dad? Kilalang kilala mo na ba ang bagong kaibigan mo? Hindi mo ba alam ang salitang background check? Ano bang gusto mong iparating? Inis na sabi nito sa anak. Ang kaibigan mo ay ang asawa ng mami ng babaeng mahal ko. Namatay ang mami ni Almira, kaya nakuha nito ang lahat at pati ang babaeng mahal ko'y pinalayas. That family is too desperate. Galing lang sa hirap at ang yaman ay nakuha sa maling paraan. At ang sinasabi ng iba ay iligal ang ilang transaksyon nito. Napaawang ang labi ng mami niya habang ang daddy naman ni Gio hindi na makapagsalita sa mga oras na yun. Han, paano mo hindi nalaman ang tungkol dito? Naitanong na lamang nito sa asawa. Ibang-iba ang pagkakakilala ko sa kanya. Yes, Dad. Ibang-iba siya at tutulungan ko si Almira na makuha mula sa lalaking yun kung ano ang para sa kanya. Tsaka nito iniwan ng mga magulang para puntahan ng kanyang mag-iina. Sa garden niya naabutan ng mga ito. Hindi rinig doon ang usapan nila dahil nasa labas yun. Papa, okay na po ba? Si Clinton ang unang nagtanong sa kanya. Pero ang tingin niya nakapokus kay Almira na tahimik lamang. Nakausap na sila ni Papa. I'm sorry kung ganoon ang naging reaksyon nila. But always remember that Papa loves you, okay? Sunod-sunod na tumango ang mga bata na ikinangiti naman niya. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Naunang pumasok sa loob ang tatlo habang sila ni Almira magkahawak kamay na sumunod sa mga ito. Nasabi ko na sa kanila. Anong naging reaksyon nila? Nagulat sila. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, gulat na gulat ang dalawa dahil ka-close na agad ng tatlo ang mga magulang ni Gio. Ang dalawa ay kausap ng lolo habang si Clinton naman ay sa lola nito at nang madako naman ang tingin kay Almira, tumayo muna ang ina ni Gio para lapitan si Almira. I'm sorry iha kung inirereto namin ang anak namin sa iba. Ayaw lang naman namin siyang maging matandang binata at hindi rin naman namin alam na may nabuntis na pala siya. Also, we already know about your family. Wala ka nang dapat na alalahanin dahil tutulungan ka na namin. Napangiti na lamang si Almira sa sinabi ng ginang sa kanya. Ngunit kung kailan naman nagkakaintindihan na ang mga ito, tsaka naman dumating ang taong kanilang pinag-uusapan. Almira? Yun na lang ang nasabi ng stepfather ni Almira at halatang halata ang gulat sa mga mata. Habang siya'y napangiti na lang, kung dati ay natatakot siya rito, ngunit ngayon ay hindi na. Siguro dahil na rin sa alam niyang may kakampi na siya at ilang taon na rin ang lumipas. Hindi ka ba masaya na makita ko, Tito Fabio? Sino ba naman ang magiging masaya na makita ka? Yung Angela ang nagsalita. Masama tuloy itong tinignan ng ama nito na pilit namang umiti sa kanya. Almira, iha, I'm so happy to see you. Pinahanap kita pero hindi ka nila makita. Kunwari ay concern na sabi nito pero halatang halata naman ang pagsisinungaling kaya mahina na lamang siyang natawa.
Huwag mo na akong plastikin. Bakit mo naman ako ipapahanap? Hindi ba't ikaw nga mismo ang nagpalaya sa akin para masolo ninyo ng pamilya mo ang lahat? But now that I'm here, babawiin ko kung anong para sa akin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Nakisali na si Angela kaya naman natawa na lamang siya. Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Sino ba kayo? Kung hindi lang nauto ng daddy mo yung mami ko, di sana wala kayong yaman ngayon. Mabuti na lang talaga't pinasamahan na muna ni Gio ang mga anak nila sa itaas. Masyado pa kasing bata ang mga ito para marinig ang ganitong klaseng usapan. Pwede, Anya. Susugudin na sana siya ni Angela pero pinigilan ito ng ama nitong si Fabio. Almira, iha, pwede bang sa bahay na natin ito pag-usapan? Hindi sumagot si Almira pero si Gio naman ang nagsalita. Hindi, dito natin pag-usapan. Ibabalik ninyo kay Almira ang lahat ng para sa kanya. Walang iniwan sa iyo ang mami mo, Almira, dahil nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan bago ito nawala. Malakas na tumawa si Almira. Talaga, Tito Fabio? Nang dahil lang doon? Sa bagay, nagawan mo na siguro ng paraan ng lahat. Pero ang dating abogado ni mami, siya ang kakausapin ko. Matapang na sabi ni Almira. Matapang ka na ngayon, iha. Sabat ng asawa ni Fabio. Na dapat noon ko pa ginawa para hindi kayo nakaranas ng karangyaan. Pero walang may lakas na loob na tumulong sa akin noon eh. Amante, paano ang usapan? Wala na ang usapan, Fabio. Hindi magpapakasal ang mga anak natin. Wika ng daddy ni Gio. Sasaktan na nga sana siya ni Angela dahil sa sobrang inis na narinig. Pero humarang si Gio at itinulak nito ang babae palayo. Wala kayong karapatan na saktan ng babaeng mahal ko. Galit nitong sabi na kahit sino pa ay matatakot. Galit na tinignan si Almira ng Tito Fabio niya tsaka ito nag-iwan ng salita. Pagbabayaran niyo tong lahat. Malas mo, Almira, dahil idinamay mo pa sila at ang mga anak mo. Tsaka umalis ang pamilya. Niyakap naman siya ni Gio kaya wala siyang naramdaman na kahit na anong takot at kapanatagan lamang sa bisig ng lalaki. Matapos ang isang bangayan, natuloy pa rin naman ang isang masayang dinner para sa kanila. Dahil sa banta ng stepfather niya, ay nagpalagay ng security si Gio sa bahay nito, maging sa bahay ng mga magulang para na rin sa kanilang kaligtasan. At isang araw, may mga pulis na ang dumampot kay Fabio Montalban dahil napag-alaman na ng mga illegal nitong gawain. Ang nagbigay ng ebidensya ay walang iba kundi sila. Ngunit hindi rin naman ito malalaman dahil matagal na pala itong sinusubaybayan ng mga pulis. Ang mga anak nila ni Gio ay kanya munang iniwan sa mga magulang ng lalaki para sa pagpunta niya sa dating tahanan. Doon niya naabutan ng mag-ina ni Fabio na hindi malaman ang gagawin. Anong ginagawa mo dito? I'm sure ikaw ang dahilan kung bakit nakulong si Daddy. Umiiyak na sabi ni Angela. Itinuro niya ang sarili. Ako? Ako talaga? Nangaasar niyang sabi. Siya ang may kasalanan kung bakit siya nakulong. Kaya wag mo kong sisihin. Dapat nga dati pa medyo na-delay lang. Sasampalin nga sana siya nito. Ngunit nahawakan niya ang kamay ng babae at siya ang sumampal dito. Ngayon ko lang nagawa. Ang satisfying naman pala. Gaganti sana ang ina nito para sa anak, ngunit dahil na rin siguro sa galit niya, naging palaban siya at nakaya niya ang dalawa. Umalis na kayo dito. Umalis na kayo sa bahay ng mami ko. Utos niya sa dalawa na nakaupo na sa sahig. Ano, aalis kayo o ipapakulong ko na lang kayo? Si Angela ay nanlaban pero nang pagsabihan ng ina, wala na ding nagawa kundi ang umalis na lamang. Nang umalis sa mga ito, napangiti na lamang si Almira. Sa wakas, ipapaayos niya ang bahay nila sa mga katulong. Ang mga dating katulong pa rin naman ang nandun na humingi pa ng tawad sa kanya. Ipinabalik niya sa ayos ang lahat maging ang disenyo noon, tsaka siya umalis para puntahan si Gio na nasa kumpanya. Attorney? Gulat niyang sabi dahil naabutan niyang kausap ni Gio ang dating abogado ng kanyang mami. Almira, mabilis siya nitong niyakap. Bata pa kasi ay ito na ang lawyer ng kanyang mami. Ano pong ginagawa niyo dito? Nasabi ko na sa asawa mo ang tungkol sa naiwan ng mami mo. Hindi porke nawala siya, wala siyang iniwan sa'yo. Meron at walang alam ang stepfather mo dito. Hindi ko po siya asawa. Nahihiya niyang sabi. Mahina na lamang na natawa ang abogado. I'm so happy na nagbalik ka na, iha. Sabi din sa akin ni Mr. Esteves na may mga anak na kayo.
Ganyan talaga. Kung minsan ay nauuna ang anak. Pero kailangan ko na ring umalis. I have things to do. Tsaka ito nakipagkamay sa kanya at kay Gio. Invited kayo sa kasal namin, attorney. Pahabol ni Gio sa abogado na napangiti na lamang. Hanggang sa naramdaman niya na lamang na hinawakan ng lalaki ang kamay niya at may inilagay ito doon. Paglingon niya, may suot na siyang singsing. Wala ka ng chance na mag-no. May ngisi sa labi na sabi nito. Ang utak mo talaga? Nagmamahal lang po. Wika naman ng lalaki. Mahal mo na ba ako? Tanong ni Gio. Siya naman ay mahina na tumawa. Sa tingin mo ba, hahayaan kita sa pahalik-halik mo sa akin at tatabihan kita sa kama pati na ang samahan ka sa kwarto mo kung hindi kita mahal? Imbis na bigyang tugon ng sinabi niya, hinalikan na lamang nito ang kanyang labi. Matapos iyon ay niyakap din siya tsaka ito bumulong sa kanyang tenga. Gusto ko nang tumawag ng pari. Habang si Almira, di naman na lamang ang pagkakayakap ng lalaking mahal niya. Mama, kamusta ang first day of school? Sunod-sunod naman na nagkwento ang tatlo sa kanya. Sa isang prestigious school pumapasok ang tatlo nilang anak ni Gio. Ang asawa niyang may gusto nun. Yes, ngayon ay mag-asawa na sila ni Gio. Ilang buwan na rin sila simula nung ikinasal. At ngayon, pumapasok na ng kinder ang kanilang mga anak. Parang noon lang, namumroblema pa siya kasi paano kung sabay-sabay ang tatlo sa pagpasok? Kakayanin niya ba? Pero ngayon ay wala na siyang poproblemahin at tanging ang pag-aalaga na lamang sa mga ito ang kanyang inaasikaso. Wala na rin siyang kinakatakot pa dahil nakakulong na si Fabio, kaya wala na itong magagawa pang masama sa kanila. Balita niya, dinadalaw ito ng asawa at anak. Balik na sa dating buhay ang mga ito na sa tingin niya, yun naman ang dapat sa mga ito para magbagong buhay. Minsan dumadalaw siya sa puntod ng mga magulang. Nang isang beses pa nga, kasama niya si Gio at ang tatlo nilang anak. Si Papa po, tanong ni Clinton. Nasa work niya yun. Si Clark na ang sumagot sa tanong ng kapatid. Mama, pwede po ba namin siyang puntahan? Si Clay naman ang nagsalita. Napatingin sa orasan si Almira. Pwedeng-pwede naman nilang puntahan si Gio. Total, magla-lunch naman at ayos lang kung sabay-sabay silang magtanghalian. Mabuti na lang talaga at nakabihis na siya kaya ready na ang lahat. Siya ang nag-drive para sa kanila. Marunong naman siyang mag-drive tsaka hindi naman niya ipapahamak ang mga anak niya. Nang makarating sa kumpanya ng asawa, bumaba muna siya ng sasakyan tsaka pinagbuksan ng triplets. Sabay-sabay silang pumasok ng kumpanya habang siya ay dala ang kanilang tanghalian. Kung saan binati sila ng guard at mga empleyadong nakakasalubong. Imbitado kasi ang mga ito sa kasal nilang dalawa. Puwera na lang doon sa dating sekretarya ni Gio na ayon sa lalaki, tinanggal nito sa trabaho dahil tinaray-tarayan ng mga anak nila. Ayos na rin siguro yun. Kasi nga naman, ang pangit kung mas ma-attitude ka pa sa boss mo. Pumasok silang mag-iina sa elevator. Napapangiti na nga lang siya habang pinapanood kung gaano ka-excite ang tatlo na masurpresa ang ama. Hindi niya na kasi pinagbihis sa mga ito at uniforme pa rin ang mga suot. Nasa labas pa lang sila ng opisina ni Gio, rinig na nila ang boses nito. Tila ba may pinapagalitan kaya hinintay na muna nila na lumabas ang kinakausap nito bago sila pumasok ng silid. Bakit mainit ang ulo ng asawa ko? Papa, hindi tuloy malaman ng lalaki kung sino ang uunahin sa kanila dahil doon napangiti na lamang siya. Bakit hindi mo ko sinabihan na pupunta kayo? Kung sinabihan kita di hindi na surprise. Napapailing na lamang ang lalaki habang yakap-yakap ang kanilang mga anak. Pumunta din talaga siya doon dahil may gusto siyang sabihin. Kanina lamang kasi siya gumamit ng PT. Nitong mga nakaraang araw kasi may nararamdaman siyang kakaiba sa katawan. Kaya gumamit na siya noon at talagang hindi niya inaasahan ng resulta. Han, I have something to tell you. Ano yun? Buntis ako. Mabilis itong napatayo sa kinauupuan. Maging ang tatlo nilang anak ay nagulat sa inakto ng kanilang ama. Kaya napalapit ang mga ito. Kanina kasi, nakaupo lang sa sofa habang hinihintay sila ni Gio na matapos na mag-usap. Talaga? Buntis ka na? Talaga po mama, magkakaroon na po kami ng kapatid. Napangiti na lamang si Almira dahil pare-parehong OA ang asawa at mga anak niya. Yes, yun na lang ang kanyang sinabi. Kaya naman sa sobrang saya nila,
Sabay-sabay siyang niyakap. Ngunit agad ding lumayo ang tatlo. Baka daw kasi maipit ang baby at hindi daw makahinga. Siya naman ay natawa na lamang. Salamat. Paulit-ulit na binitiwan ni Gio ang mga salitang yun, pero siya din naman ay may ipinagpapasalamat dito. Thank you din sa pagiging mabuti mong asawa at ama. And congrats, hindi lang ang triplets ang anak mo. Ngiti ang isinukli nito sa kanya, tsaka siya hinagkan sa kanyang labi. Natigil nga lang silang dalawa dahil sabi ng tatlo, gutom na daw ang mga ito. Yun na lang talaga ang pangarap niyang buhay, kaya wala na siyang mahihiling pa.